purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urabashika rababasandara bashika rababasandaray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po ngayong umaga, nararamdaman po namin ang iyong presensya. Na ngayong umaga ay nahahayag, Panginoon, ang iyong katuwiran at ang iyong kapangyarihan. Salamat, salamat, O Diyos. Lagi po kaming may pribilehiyo na makalapit sa iyo. Lagi po kaming may pribilehiyo na makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa katwiran na ibinigay mo sa amin. At ngayong umaga, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat at nagdidiwang sa iyong katwiran, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Tinubos mo kami, Panginoon, pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, hayaan mo ang aming mga buhay na ito ay maging karapat-dapat sa pagsamba sa iyo. Aming isip, ang aming puso, Panginoon, Lord, ay maging handa sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Salamat, salamat, salamat ngayong umaga. Nararamdaman po namin ang iyong presensya na hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng ganitong karanasan. At ngayong umaga, O Diyos, sayahan mo po sa pakikinig po namin ng iyong salita. Buksan mo ang aming isip, buksan mo ang aming puso, maging matabang lupa, Panginoon, natatamnan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, at ngayong umaga, alam po namin, O Diyos, ang iyong mensahe sa buhay ng bawat isa sa amin ay magbibigay sa amin ng kalakasan, katatagan sa aming pananampalataya sa iyo upang kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Samahan mo po ang iyong anak na gagamitin na si Pastor Michael Pastrana. Alam po namin, ikaw ang nagbibigay ng mensahe sa kanyang puso. At sa pamamagitan niya, Panginoon, ito po ay natatanggap namin. Na alam po namin na lahat ng mensahe mo, O Diyos, ay nais mo, Panginoon, na maitanim sa aming isip, puso, at ito po'y aming maisapamuhay. Sa buhay po ni Pastor Michael, continue to anoint him, O God. Let your word be preached with love, Panginoon, with boldness, Panginoon, and with humility. Higit po sa lahat, let the anointing power of your Holy Spirit be upon him. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And we pray, Panginoon, that you surround this place, Lord, with your wall of fire, Panginoon. At ang buhay ng bawat sa amin, ine-expect po namin, Panginoon, na bawat sa amin ay pupuspusin mo ng iyong kapangyarihan ngayong umaga. Pupuspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Pupuspusin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. At hiya mo, Panginoon, ang buhay na bawat sa amin, O Diyos, ay tunay na maging bukas na aklat para sa iyo. Ang iyong mensahe, Panginoon. Kung kailangan kaming ituwid, be it, Lord. Kung kami kailangan paalalahanan, kung kami mga nagkukulang sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, O Diyos, na ngayong umaga. Alam po namin na yung Santong Espiritu ang malayang kikilos sa aming kalagitnaan. And the anointing power of your Holy Spirit be upon us, O God. Be upon each and every one of us, O God. Maraming pong salamat. At ngayon pong umaga, kami po ay naniniwala that something good is going to happen, Panginoon. That signs, wonders, and miracles will flow upon this place, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, marami pong salamat, O Diyos. Tunay po, ang handa ng makinig ng salita ng Diyos ngayong umaga ay magsabi ng malakas na,
Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Isa ho malakas na palakpak sa Panginoon. Mas malakas pa po dyan, church. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Glory, 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 glory be to the living God. Oh, shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Makakaupo tayong lahat. Isa ho mapagpalang umaga po sa bawat isa ho sa atin. Do you believe na ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ang siyang tunay na kasapatan at kalakasan ng ating buhay? Amen? Amen? Isa pa nga hong palakpak sa Panginoon. Parang iilan lang ho yung pumapalakpak. Isa pa nga ho para sa Panginoon. Praise God, praise God. This morning, ang ating topic, it is about finding your sufficiency in close communion with God. Everybody say, finding your sufficiency in close communion with God. Basahin ko lang sandali ang ating key verse bago lang ho tayo umawit ng isang awit. Sa 1 Corinthians 7:24, the Passion Translation. Brothers and sisters, we must remain in close communion with God, no matter what our situation was when we were first called to follow Jesus. Pwede bang sabay-sabay ho natin basahin? 1, 2, 3, go. Brothers and sisters, isa pa ho, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Brothers and sisters, we must remain in close communion with God, no matter what our situation was when we were first called to follow Jesus. Isa pa hong palakpak sa ating Panginoon. Praise God, praise God. Alam niyo po, every time na tayo ho ay dudulog sa harapan ng ating Panginoon, ang lagi ho natin nakikita ay ang tinatawag na kakulangan ng bawat isa ho sa atin. Tama ho ba ako doon? Yung ating tinatawag na insufficiency o maging yung ating tinatawag na unworthiness. Ala naman ho kasing naging karapat-dapat sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? Pwede ho ba awitin lang natin yung awit na yon? I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your name. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. There is nothing, there is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping your name.
Yes, Lord, we come into your throne of grace and mercy to find help in times of need. Let your presence, O Lord, continue to manifest in this place, O God, this morning. Holy Spirit, our great teacher and our great programmer, move in your own special way. Move in your own special way. May this place, Lord, be your habitation, be your sanctuary, be your dwelling place. Let this place, O God, be filled with the fullness of your love, of your power, and of your wisdom. We thank you, Lord. We honor you, O God. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Isa pa hong palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Muli po, 1 Corinthians 7:24, the Passion Translation. Brothers and sisters, we must remain in close communion with God, no matter what our situation was when we were first called to follow Jesus. Ilang objectives lang po kung bakit ito po ang ating pinaka-topic this morning. To acknowledge our inadequacy without God's presence. Everybody say, without God's presence. To acknowledge why, ang sabi ng John 15 verse 4 and verse 5, apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Kung hiwalay ang sanga sa puno, wala itong magagawa. Bawat isa sa atin, whether we like it or not, kapag tayo ay hiwalay sa Diyos, wala naman ho talaga tayong magagawa sa ating buhay. Pangalawa, to give emphasis in the importance of our personal prayer life. Everybody say the importance of our personal prayer life. Masigasig ho kayo ngayong umaga. Pakitanong mo nga'y katabi mo, handa ka na ba talaga makinig? Nakita nyo, ni magsalita, wala ho sa inyo. Are you okay this morning? Tumayo nga ho tayong lahat. Praise God. Let us not allow the spirit of the devil to overcome this place. Amen? Dahil kung meron church na pupupugin ng demonyo, yung church na walang sigasig sa pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pakikamayan nyo nga ho sandali ang inyo nasa kanan at nasa kaliwa. Praise God. Sabihin niyo po sa kanya, congratulations. Congratulations. Kalma lang. Kumilos ka lang. Sabihan niyo po yung nasa kanan, nasa kaliwa, nasa likuran. Kalma lang at kumilos ka lang. Ha? Parang may problema ho ba kayo? Ala ho ba? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan niya ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak. Napakaligaya! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan niya ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwing napakaligaya. Napakaligaya at kung tayo'y nagbabatian, hindi nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Ay sa pagpuri kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang minsan pa po, for the last time, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan niya ang buhay kung na kay Jesus, Laging may galak sa tuwing kahit may problema,
Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan niya ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwing. Isa pa ho! Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan niya ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Makakaupo ho tayong lahat. Naramdaman ko kasi parang yung iba wala yatang pera kaya malungkot eh. Ha? At naramdaman ko din mukhang baka may kasamaan ng loob yung iba, hindi pwede. Tayo kahit may problema, kahit walang pera, ano man ang sitwasyon, hindi dapat nag-iinggitan. Amen? Lagi daw nagbabatian. Binatin niyo ho ba talaga yung katabi niyo kanang kaliwat likuran? Ayan. Masigla na ho kayo? Mga hanggang alauna ho ako ngayon. Nagdagdag tayo ng Okay ho ba sa inyo yan? To give emphasis in the importance of our prayer life. Bigyan ho natin ng tinatawag na kahalagahan ang ating personal na pananalangin. At pangatlo na objectives natin, to elevate our service to the Lord with greater intimacy with God. Everybody say, to elevate our service to the Lord with greater intimacy with God. Excuse me po. Ang mga sumunod po na aking babanggitin na ilan hong mga article ay galing po sa Sacred Journey by Brian and Candice Simons. Si Brian po ay involved in the Paya Kuna New Testament Translation Project. He is now the lead translator for the Passion Translation. Take note, he is now the lead translator for the Passion Translation. Both Brian and Candice travel full-time speaking, teaching, and helping churches and leaders grow in Christ. They make their home in Wichita, Kansas, kung tama ang aking pronunciation. Sabi ng Song of Songs, chapter 1, verse 4, letter A, the Passion Translation, dito niya kinuha yung ilang article na isinulat niya at gusto kong daanan natin, pero hindi ho, ito'y magbibigay lang ng tinatawag na linaw at magbibigay lang ito ng tinatawag na dagdag ingredients sa mensahe ng Diyos this morning. Sabi ng Song of Songs, chapter 1, verse 4, letter A, the Passion Translation. Draw me into your heart. We will run away together into the King's cloud-filled chamber. Sorry po, nakalimutan ko lagyan ng dot pa yan, ng dalawang tuldok pa. Dahil may kasunod pa po yan. Draw me into your heart. We will run away together into the King's cloud-filled chamber. Letter A lang po yan ng verse 4 ng chapter 1 ng Song of Songs. Sabi po ng NIV, take me away with you. Let us hurry. Let the King bring me into his chambers. Letter A lang din po yan. Take me away with you. Let us hurry. Let the King bring me into his chambers. Let the King bring me into his chambers. Hindi ho kaila sa atin na ang Song of Songs ay pag binabasa ho natin, ito'y larawan ng bride and the groom. Referring to the church, isa ho meaning ng Song of Songs, referring to the church and referring to our Lord Jesus Christ. Though ito'y inihalin tulad sa awit ng nagmamahalan. Though ang kinuha po dito ng mga examples, mga elaborations, ay relasyon ng mga taong nagmamahalan o maging ng mga taong ikinasal. Mga taong tunay na nangako na till death do us part. Yan ho ang Book of Song of Songs. Hindi ako masyado maglilinger doon. Binigyan ko lang kayo ng konting idea para lang maintindihan natin ang mga salitang take me away with you. Let us hurry. Let the King bring me into his chambers. Ang sabi po ni Brian, what does it means? Number 1, drawn out of her comfort zone. Drawn away from sin and self into the loving arms of her beloved. Ang sabi ni Brian sa kanyang article, drawn out of her comfort zone.
from the article of the Passion Translation, drawn out of her comfort zone. Aalisin mo siya doon sa tinatawag na kanyang comfort zone, sa kanyang uri ng buhay na kinikilusan at ginagalawan araw-araw, doon sa tinatawag na drawn away from sin and self, doon sa kasalanan at sa pagiging makasarili. Dadalin mo siya into the loving arms of her beloved, ang kanyang minamahal. Doon mo siya dadalin sa bisig ng kanyang minamahal. Ang sabi niya sa kanyang article, she is ready, referring to yung sumulat ng Song of Songs chapter 1 verse 4, and referring to the church, she is ready to make or take a break from everything else to follow Him alone. Willing siya na magkaroon na take a break from everything para lang sumunod sa kanyang beloved. Willing siyang kalimutan ang lahat. Willing siyang mag-pause for a while and let everything talaga na nasa kanyang buhay ay alisan muna niya. Kung dating busy siya sa maraming bagay, aalis muna siya doon at talagang hindi muna siya magpo-focus doon at ang gagawin niya ay susunod lang sa kanyang minamahal. He will take us away from ourselves, referring to the groom or referring to the king. He will take us away from ourselves and ambitions so that we will run together with Him. Ang sabi ho ng article ng The Passion Translation ni Brian, siya aalisin niya tayo doon sa ating mga makasarili o pansariling mga kagustuhan, mga pangarap, nang sa gayon tayo mismo sama-sama together, we will run together with Him. Ibig sabihin, para bawat isa sa atin ay lalapit sa Diyos, mapapalapit sa Panginoon, at tayo pong lahat ay maninirahan into His chamber. Aalisin lahat ang mga ambitions in life. Ang sabi pa po niya, the Son of God is longing for a bridal partner, not just a girlfriend. He is looking for one who will run with Him to do the Father's business. So ang anak ng Diyos mismo, referring to our groom, referring to our Lord Jesus Christ, ang sabi po rito, longing for a bridal partner. Naghahanap ang Panginoong Hesus ng kanyang tunay na bridal partner, yung mapapakasalan, hindi girlfriend lang. Kung hindi, yung talagang bridal partner na makakasama niya, nagagawa ng mga naisin ng Ama doon sa langit. Lahat ng ipinagagawa ng Diyos while we are here on earth ay ginagawa ng bawat isa sa atin. So ang tawag po ng Passion Translation ay bridal partner. Everybody say, bridal partner. Kayo ho ba'y gusto nyo na makapartner ang Diyos? Gusto nyo ho bang kayo maging bridal partner? Meaning, you are betrothed, hindi lang betrothed, but bagkos kayo po ay naipangako, naikomit na, hindi na kayo po pwedeng kumuha ng ibang mamahalin at iibigin maliban lamang sa Diyos. Andyan pa ho ba tayo? Kaya nga pag naunawaan ng maraming mananampalataya na ang Diyos ang dapat unang mahal natin at naiintindihan natin siya ang una nating mangingibig, kahit mawala ang lahat ng bagay sa mundong ito, okay lang sa atin. Sapagat hindi naman tayo kayang tinagin, bagamat alam natin minsan nag-aalala tayo, bagamat apektado tayo kapag may mga relasyong nasisira, pero alam ho natin ang Diyos ang matibay po nating kagapay sa buhay pananampalataya. Amen? Palakpakan niya ho natin sa dali ang Panginoon. Lagi ko inaawit sa inyo, tatandaan niyo po yung song na, kahit ibigin ko, o kahit ipunin kong kayamanan ng mundo. Ano ho kasunod? Di pa rin tutulad sa kapangyarihan mo, kahit ibigin ko. Lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Ano ang chorus? Walang katulad. Wow, may nakakaalam na iba. Walang katulad ang dakilang parang ako lang ho yata. Diyos ka't hari ng mga hari. Yun. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. The Son of God is longing for a bridal partner, not just a girlfriend. He is looking for one who will run with Him to do the Father's business. To do the Father's business. Kaya tayo, hindi tayo affected kahit anong mangyari sa mundong ito.
Kasi alam natin, ang bridal partner natin talaga, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. This race we run is a destiny that is already sealed in our hearts. Ito do po ay hantungan na, hangganan kung saan tayo makararating, sapagkat ito po ay sealed in our hearts. Nothing will stop us from running when we set our eyes on the beloved and our hearts on pleasing Him. Nothing, ang sabi po rito, nothing will stop us from running when we set our eyes on the beloved and our hearts on pleasing Him. And our hearts on pleasing Him. So tayo po, bawat isa sa atin, pag naintindihan at naunawaan po natin ito, walang pwedeng makapigil sa bawat isa sa atin na tayo po ay magtatakbo patungo sa Diyos, na tayo po ay maglingkod patungo sa Diyos, gawin natin ang mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, looking to the perfecter of our faith, looking our eyes, fixing our eyes on Jesus, the perfecter of our faith. Ang bawat isa sa atin, hindi pwedeng pigilin ng anumang mga challenges in this world, sapagat alam po natin kung kanino ho tayo naglilingkod at kanino ho tayo nagpapatuloy. Nariyan pa ho ba tayo? Song of Songs, chapter 1, verse 4, the Passion Translation, uulitin po natin, we will run away together into the King's cloud-filled chamber. Ano ho ang ibig sabihin po nito? This is His secret, private chamber, where He discloses Himself to the seeking heart. It is the treasure house of His heart. He does not bring us merely into the courtyard, but into His chamber. Dinadala tayo ng hari ng Panginoon, hindi lang doon sa courtyard, sa likurang bahay, o hindi lang doon sa compound, sa labas, sa likod ng kaharian, kundi mismong sa kaloob-looban into His chamber, where we experience personal encounters with our King and fresh impartations of the Spirit in the secret place. So the chamber is His secret place. It is His sanctuary. Naalala niyo po yung binanggit in Matthew chapter 6, when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is in secret. Who is in the chamber. Pray to your Father who is in secret. Natandaan niyo Psalm 91, mamaya dadaanan natin. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Siya na naghangad ng pagkupkup ng kataas-taasan, makapagsasabi sa Diyos, sabi ng verse 2, na muog at tahanan. Bawat isa ho sa atin, mahalagang maintindihan po natin na ang Diyos gusto niyang dalhin tayo sa kanyang secret place, sa kanyang secret chamber. The meaning of the Hebrew is actually a chamber inside of a chamber. Yun daw po ang meaning ng Song of Songs chapter 1 verse 4. A chamber inside of a chamber, meaning to the Holy of Holies, referring to the innermost part or innermost chamber. Doon sa kaloob-loobang bahagi ng kanyang kaharian, doon tayo dadalhin ng Diyos at doon niya ipapadama at ipaparanas ang kanyang presensya, ang kanyang pagiging hari, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo into His secret place. Kaya mahalaga ho ang tinatawag na prayer life. Kaya mahalaga po ang tinatawag po na pananatili natin into the presence of God. Dahil doon tayo magkakaroon ng tinatawag na doon natin mararanasan ang tinatawag na sufficiency. Imagine what this king could reveal to you if you spend time in his chamber, where only trusted friends are allowed to enter. Take note, only the trusted friends were allowed to enter into the chamber, inside the chamber. Yun lang kanyang tinatawag na trusted friends. Exchanging friendship with the king. Revealing His wisdom, His knowledge, and all the riches of Christ may be found in the beautiful gallery of the king's chamber. So ang tunay lang makakaunaw at makakaintindi sa Diyos kung sino ang Panginoon, maging ang layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin, maging ang layunin niya sa bansang ito, yung nakararating into the inner chamber. Andyan pa ho ba tayo? Kaya minsan malayo, hindi connected ang puso natin, hindi connected yung ating mga pananaw sa buhay, sapagkat hindi tayo nakararating into the inner chamber,
Imagine niyo ngayon, malungkot. Maraming tao nagpapakamatay sa isang politiko pero hindi kayang magpakamatay sa kanyang Diyos. Maraming tao, post ng kung ano-ano. Listen carefully please. Mahalaga ho itong maintindihan natin eh. Minsan yung katapatan natin, mas matapat pa tayo sa tao kaysa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang katwiran natin, basta ako, mahalaga, ako ay pula. Ako ay dito sa ganitong grupo. O diretsuhin na natin, ako ay BBM. At ako ay Duterte. Maraming ganyan. Pati mga Kristiyano, hati, divided. Piliin mo ang Diyos mo. Tumayo ka sa tama at sa katotohanan. Amen? Imagine that. Paniwalang-paniwala kayo sa lahat ng videos na nasa FB. 2 Sundays so kung wala dito eh. Ito ay naituro ko sa Pulilan at Kalumpit. Paniwalang-paniwala kayo sa maraming videos. Tapos kayo, share kayo na share. 90% ng video sa FB, lahat fake. Ang problema sa atin, madaling mahikayat. Kaya hindi ako po pwedeng questionin ng kahit sino man, baka kay ganito ka lang. No. Ako'y para sa Diyos lang at para sa bayan. Sa mga taong sinungaling at korap, kailanman na hindi natin pwedeng suportahan. Pero kayo, kung tayo, ang ating katwiran, hindi, basta ako dito paawa system ganito. O dito na ako, naku, nakakaawa naman masyado. Mga magulat mga kapatid, kung kayo hanggang ngayon ay bulag, baka ang bulag hindi ang mundo, baka tayo ang bulag. Minumura na Diyos mo, okay pa sa'yo. I am not against personally, but listen carefully. Nakatayo ka ba sa salita ng Diyos o nakatayo ka sa sarili mong prinsipyo? Sa lahat ho na nakasubaybay sa ating YouTube channel, imulat natin ang ating isipan at ang ating puso. If you are truly born again Christian, ang tatayuan mo ay kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, hindi kung ano sinasabi ng sino mang politiko. Kaya minsan nakakakit ng dugo sa ulo Kapag makakakita ka ng mga Kristiyano pa naman, sorry ho masaktan na masasaktan, pati ang nasa social media, okay lang. Pero malungkot, kapag tayo Kristiyano, kasama tayo sa naloloko ng mundong ating ginagalawan. Lahat po ng video, halos lahat i-edited Pagkatapos tayo paniwalang-paniwala, share pa tayo na share. Walang purity. Imagine niyo, pati JIL gagamitin. Kung hindi niya dinelete yun, talagang papailan natin ang case Ako mismo. May karapatan ako, JIL ako Niloloko niyo taong bayan Tapos pati gawain namin gagamitin niyo para ang dating parang meeting di avance ng former president. Ang laking kalokohan. Sorry ho sa salita, pero minsan wala kang mapiling tamang salita kapag ganito nakikita mo sa bayan Tapos makita mo mga nagsishare, may JIL pa, may born again pa, may pastor pa. Are we okay? Okay pa ho ba tayo? Pakitanong mo nga kanang kaliwa mo, are you okay? Wala ho magsasabi sa inyo nito kundi ang pastor nyo. Kung sasama ho ang loob ninyo, wala ho ako magagawa. Pero hindi ako po pwede maging traidor sa cause of God and cause of this nation. Hindi ho ako takot mawala ng miyembro kapag ang miyembro ay hindi magpapasakop. Sorry for the word. Dahil ang ministeryong ito'y hindi ko ministeryo, kundi ministeryo ng Diyos. Kung tatanggihan nyo ang church, hindi ho ako tinanggihan nyo. Ang Diyos ang tinanggihan nyo. Kung tatanggihan nyo katotohanan, hindi po ako talo, kayo ang talo. Sapagat sa huli, wala kayong ibang babalikan na absolute truth maliban sa God's Word. Amen? Palakpakan po natin sandali ang Panginoon. Bigla ho ako napunta ron, sorry ho, bigla ako naalala maraming ganyang lumalaganap ngayon, no? Ang dami. Tandaan nyo, pag ang kaso ay nasa korte na, wala nang dapat magaganyan. Let the court decide na. Amen? Hindi yung ganyan patay ng ganyan. Hindi tama yun no? Akala mo mga nakakahiya Nakakahiya minsan yung ilang leader natin Kung magpa-format, kung makaangas, akala nila, kailangan nila ng suporte, magme-May 12 na Kaya kahit mali, yung iba tumatayo dito, ay marami nasa social media Baka totoo to at hindi to AI.
Baka ito yung mga totoong tao. Sabi ho ni Barbie Mulak na nasa Zoe natin. Kaya isinishare ko eh. Sabi niya, ang pinagtataka ko lang, sabi niya sa kanya in interview, bakit kaya iisa ang pattern? Hindi kaya ito ay AI lang o trolls at hindi totoong tao ang mga sumusuporta sa ganito? My beloved brothers and sisters, we are in the last days. Nung nakaraan sa Bangon ng Pilipinas, sa ilang nanonood na taga Bulacan-Bulacan, iilan lang naman ho kasi kayo, kaya sabi ko ilan. May tinanong ho tayo doon na ini-interview natin na nagpo-promote sila ng panibagong dito, sa Pilipinas, hindi naman panibago, matagal na sila about technology. Natanong ng aking partner Daniel, paano ho yung AI nagagamit ho sa hindi tama? Ano ho ba pwede natin gawin dyan? Ganito. Nako, may hirapan tayong lagyan ng ngayon yan, ng guidelines. So, kontrolin kasi bago lang sa Pilipinas yan eh. Siguro, baka mga ilang taon, baka alam na natin kung paano natin kukontrolin. Kaya makita nyo ho, noong nakaraan, pati ang Senate President, iginawa ng AI, ng kalokohan. Ako, marinig ko lang ho, alam ko kung yung tinig talagang tinig ni Chis Escudero eh. No? Dahil galit sila dahil hindi nila mapasunod ng Senate. Mga kapatid, gusto ko kayong paalalahanan. Huwag tayong maging mangmang sa mundong ito. Be wise as a serpent, but be humble as a dove. Redeeming the time because the days are evil. Sabi ng Ephesians 5 verse 16, 15-16. Pero dapat, ang sabi ng 15, 16, 17, wake up, you sleepers. Kayo na mga natutulog. Baka lang hindi natin alam, we are in the last days. Ang mundong iti pasama ng pasama. Pero habang sumasama ang mundo, ang sabi ng Malakay 3 verse 16 to 18, in the last days, we will see the distinction between the wicked and the righteous, between those who serve God and those who do not. Sana mabilang tayo sa mga matutuwid, hindi sa masasama. Amen? Makikita sa huling panahon, we will see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. I pray na lahat tayo ay nakabilang sa righteous, not to the wicked. Sapagkat mahirap kapag tayo humarap sa Diyos, naging bahagi tayo, nililegitimate natin, sinusuportahan natin ang lahat ng kasamaan at kasinungalingan. Hindi natin naintindihan na nangyayari. Kung hindi natin naintindihan na nangyayari, pwede ho tayo magtanong. Ang pastor nyo po ay nasa social media, pwede kayong magtanong. Lagi kong sinasabi, Pastor, legit ba to? Okay po ba to? Pwede ho kayong magtanong. Sapagkat kung tayo share lang ng share ng kung ano-ano, kuhang-kuha tayo ng ng emosyon eh. Ang pinakamahalaga ay ang truth. Sabi ng ating spiritual director, not emotions. Hindi po pwedeng pani-emosyon tayo. Wala na sa katotohanan. Kahit mali na, emosyon pa rin. Hindi pwedeng ganun. Andyan pa ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang nagpapadala sa ganun. Kristiyano ka eh. Sabi mo sa kanan sa kaliwa. Paalalahanan nyo lang huwag sabihan nyo po, huwag kayong mahiya. Hindi sinasabihan eh. Ka nagpapadala sa ganun. Kasi naloloko tayo eh. Hindi tayo dapat naloloko ng mundong ito. Dapat mas matalino ang mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan ho natin minsan pa ang Panginoon. Close communion with God gives us, number 1, security. Punta ho tayo sa ating actual na pag-aaral. Everybody say, security. Pagka ho tayo nagkaroon ng close communion with God, magbibigay ho ito ng tinatawag na security. Anong ibig sabihin? Psalms 91 verse 1 to 16, the Passion Translation. When you abide under the shadow of Shaddai, or the Almighty, ang ibig sabihin, you are hidden in the strength of God Most High. Naroroon ka, nakatago ka sa kalakasan ng makapangyarihang Diyos kapag ikaw ay nagpasailalim sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang pagka-Diyos. You are hidden in the strength of God Most High. Kaya secured. May security tayo. Sapagkat sino ang nag-iingat at nagbibigay ng proteksyon? The God Most High. Ang sabi ng The Passion Translation. He's the hope that holds me and the stronghold to shelter me.
the only God for me and my great confidence. Everybody say, my great confidence. Yan po yung Diyos na ating pinaglilingkuran at pinagtitiwalaan. My great confidence. Kaya mga Kristiyano, hindi tayo kayang siluin o kaya yung silungin. Alam niyo ba yung salitang silungin? Nasisilong ka minsan? Hindi tayo kayang silungin ng mundong ito. Maging sa pagbabahagi ng mabuting balita, mayaman man niya at mahirap. Why? Because our God is our great confidence. Maging sa pag-aaral ng mga estudyante, hindi kayang silungin ng kahit sino, kahit matalino man yan. Kayang sabayan niya ng mga Kristiyano. Bakit? Our God is our great confidence. Amen? Kaya mga totoong Kristiyanong mga nag-aaral, hindi nangongopya. Because ang Diyos ang kanilang great confidence. Amen? Nasaan pa yung mga kabataan natin? Hindi dapat matalinaw, dapat matalino. Ha? Yung mga nag-aaral natin, sino ang ating pinanggagalingan? Basta ikaw'y nag-aaral, alam nyo, napakatapat ng Diyos eh. Basta ikaw'y nag-aral, nag-review ka, kung hindi mo man maalala habang ikaw'y kumukuha ng exam, just pray. Bago ka kumuha, and during habang kumukuha ka, biglang ipapaalala sa iyo ng Diyos yun eh. Kasi nag-review ka eh. Pero huwag kang mag-review, walang ipapaalala sa iyo ang Diyos. Ang ipapaalala sa iyo ng kaaway, tingnan mo ang katabi mo. Imagine that, 2 chairs na ang pagitan, nakikita mo pa rin. Grabe naman ang mata mo, kapatid. Napakagaling mo naman. Talas ng mata mo. Letter A ang sagot niya. Grabe. Hanga ho ako sa mga may hilig mangopya, matatalas ang mata. Lilinaw, hindi ng 2020 yata. Baka 10-10 na yun. Ano, meron bang gano'n? 2020. Ano? Binanggit dito napakaganda. Sabi ng verse 3, He will rescue you from every hidden trap of the enemy. Maraming nakatago ang demonyo, ang kaaway na mga patibong, but God will rescue us. And He will protect you from false accusation and any deadly curse. Naku, napakarami po niyan. False accusation. Everybody say, false accusation. O sa ibang translation, malicious statement. Yung mga salitang binibigyan ng kahulugan, mga sitwasyong binibigyan ng ibang kahulugan. Maraming ganyan. Yan ang mga nagbibigay dyan. Tansya ko, kabilang dito yung mga marites talaga kasi dyan tayo ililigtas ng Diyos. He will rescue you from every hidden trap of the enemy and He will protect you from false accusation and any deadly curse. His massive arms are wrapped around you, protecting you. Yung mga bisig ng Diyos, nakayakap sa atin, nagbibigay ng tinatawag na panananggol o pagbibigay ng proteksyon, you can run under His covering of majesty and hide. Pwede kang tumakbo sa Diyos, pwede kang magpa-cover sa Panginoon, pwede kang magtago sa Diyos, pwede ang Diyos ang gawin mong sanggalang, and His arms of faithfulness are a shield keeping you from harm. Yung katapatan ng Diyos na pangako niyang iingatan tayo at babantayan, hindi niya tayo ipagagalaw sa gawa at plano ng kaaway. In verse 5, ba't sinasabing security? Pag ang Diyos ay nagpailalim ka sa kanyang kapangyarihan, pinasok mo ang kanyang inner chamber, na natili ka sa presensya ng Diyos, ito ang mga benepisyo na pwede nating maranasan. Sabi ng verse 5, you will never worry about an attack of demonic forces at night. Ibig sabihin, may mga atake ang demonyo, minsan hindi mo alam eh. Atake ng kaaway na sa gabi, hindi mo alam. Pero hindi mo kinakailangang mag-worry, nor have to fear a spirit of darkness coming against you. Don't fear a thing, whether by night or by day, demonic danger will not trouble you, nor will the powers of evil be launched against you. Demonic danger will not trouble you. Hindi papayagan ng Diyos na ang lahat ng gawa ng kaaway, ang mga panggugulo ng kaaway, ay papasok sa buhay mo, itatouch ka. Yung kapangyarihan ng demonyo, hindi po pwedeng ipadala ng demonyo sa iyo without God's permission. Kaya ang Diyos ang ating proteksyon. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng covering. Sabi ng verse 7, even in a time of disaster, with thousands and thousands being killed, kahit maraming mamatay sa paligid mo, you will remain untouched and unharmed.
Hindi ka po pwedeng saktan. Hindi ka po pwedeng gawa ng hindi tama. Sabi ho ng NIV translation, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Hindi mangyayari sa iyo. Why? Sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran, ang ating security, ang ating protection. Sabi ng verse 8, you will be a spectator as the wicked perish in judgment. Alam niyo ho, nung ako ho ay nagpe-pray at talagang pinag-uusapan namin sa Bangon na Pilipinas, sabi ko, gustong-gusto ko lahat ng gumagawa ng kalokohan sa social media, lahat ng ito makulong eh. Madala lang eh. Tapos kabali-balita natin ito mga ilang araw nito, heto na pinag-uusapan. May mga hinuli ng nanloko, mga kung ano-ano ginagawa. Why? Tapos ngayon, ngangal-ngal ka, iiyak ka. Sasabihin mo kasi for views, para kumita ka lang. Panginoon ko, seguridad ng bansa ang nakatayan, niloloko mo taong bayan. Kaya sabi ko, dapat parusahan yan eh. Tandaan niyo po, ang Diyos full of love, but God is a God of justice. Hindi po pwedeng walang justice. Tayo, ang gusto natin walang justice. Pag kami itinuro sa ating pagkakamali natin, ang gagawin natin para dumipensa tayo, ikaw man ay ganun din eh. O, iti mag-file ka ng case. Ganun lang pala eh. Hindi yung gagawin mo, magtuturuan kayo. Yung spirit ng Adan, nando doon talaga. Adamic nature. Sabi ng Diyos kay Eva, si Adan, sino ang nagsabi sa iyo kumain? Yung babaeng binigay niyo sa akin eh. Sabi naman ng babae, yung aso, tinukso ko eh. Adamic nature. Wala tayong ginawa kundi magturuan. Magturuan na magturuan. Ayaw natin ng justice. And this is the last days. We are in the last days. You will be a spectator as the wicked perish in judgment. Makikita mo kung paano ang mga masasama ay mapaparusahan. And they will be paid back for what they have done. They will be paid back for what they have done. This is our security na tumatayo sa kalooban ng Diyos. Di ba minsan nagtatanong tayo, Lord, alam naman namin tama kami nakatayo sa katotohanan eh. Pero ba't ba ganito nangyayari sa aming pamilya, sa aming pag-aaral, o sa business, sa trabaho, maging sa aming bansa, sa church? Ano ba nangyayari? But church, may pangako po ang Diyos. For they will be paid back, referring to the wicked, for what they have done. Ang Diyos natin hindi natutulog. Gising na gising ang Panginoon. When we live our lives, sabi ng verse 9 and verse 10, within the shadow of God Most High, our secret hiding place, we will always be shielded from harm. How then could evil prevail against us or disease infect us? Paano gagawa ang kaaway? Paano ang demonyo makapapanig sa atin? O ang anumang uri ng karamdaman kung ang Diyos ang ating buhay at ang ating buhay sa gitna ng kalooban, sa gitna ng makapangyarihan, doon tayo nananahan, doon sa ating kublihan. Wala hong pwedeng lumaban sa atin. Kaya nga ho tayo may awit na, you are my hiding place. You always my heart with songs of deliverance. Wherever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in thy strength of my Lord. Ang sarap po no? You are my hiding place. Sino ho tanggulan nyo pagka ho kayo ay napapaligiran ng masasama? Ang Diyos. Siya ho ang ating security eh. Masarap paglingkuran ng Diyos, you know why? Ang justice sa Pilipinas, sa church, o maging sa community, pwedeng pilipitin ng iilang tao. But not God. But not the justice of God. Walang pwedeng pumilipit. Sabi ng Lamentations 3. Kung pinipilipit man sa hukuman, ang anumang uri ng katwiran, pero hindi pwedeng pilipitin ang judgment, ang justice na meron ng Diyos. Kaya masarap paglingkuran ng Panginoon.
Andyan pa ho ba tayo? Masarap maging matapat sa Panginoon. Ang sabi ng verse 11, verse 12, God sends angels with special orders to protect you wherever you go, defending you from all harm. Naniniwala ho tayo din eh. Ang Diyos may pinapadala sa mga anghel to protect you. Lalo na sa mga sitwasyong hindi ho natin alam. Nagpe-pray tayo, may pagkakataon din natin alam, ba't ba tayo speaking in tongues? Hindi natin alam, may pinaplano ang demonyo. Pero hindi natin alam, ang Diyos nagpapadala ng kanyang anghel para ang bawat isa sa atin ay ingatan. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. If you walk into a trap, they'll be there for you and keep you from stumbling. If you walk into a trap. Napakaganda ho nito. Kung ikaw'y lumalakad sa mga patibong na hindi mo nga alam niyo ho yung tinatawag na mga landmines? Yung mga, ano ba Tagalog nun? Mga bomba. Tama kayo, bomba. Di ba minsan di mo alam, para yung mga army naglalakad sa isang lugar, hindi mo alam kung safe eh. Bigla na lang magugol ka, may matatapakan ka eh. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano mananampalataya, parang ganun eh. Parang lumalakad sa isang lugar na napakaraming bomba, hindi natin alam. Minsan hindi natin alam, tapak-tapak na pala natin. Pero God is good. Pangako niya to eh, if you walk into a trap, they'll be there for you and keep you from stumbling. Your angels will be there for you to keep you from stumbling. Wow, grabe. Ang hindi ko lang alam kung ilang angels ang meron kayo. Imagine that ganun kabuti ang Diyos. Sa langit ho, billions, trillions, octillions, battalions of angels. Kaya kahit gano'ng karami ang tao sa mundo at mananampalataya, kayang i-provide ng Diyos. Imagine that. Verse 13, you'll even walk unharmed among the fiercest powers of darkness, trampling every one of them beneath your feet. Imagine that, pati hindi na nga makapananaig sa'yo, pero pwede mo pa silang tapakan. For here is what the Lord has spoken to me. Because you love me, sabi ng Diyos, delighted in me, dahil inibig mo ako, minahal mo ako, and had been loyal to my name, I will greatly protect you. Sino po proteksyonan ng Diyos? Yung mga taong ang Diyos ang minahal, kaligayahan sa buhay, at sa Diyos lang naging matapat ang pangako ng Diyos, I will greatly protect you. Babantayan tayo ng Diyos, proteksyonan tayo ng Panginoon, ipagtatanggol po tayo ng Diyos. Hindi lang po yun. Verse 15, I will answer your cry for help every time you pray. Naku, napakaganda ho. Pwede ho bang pakibasa natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. I will answer your cry for help every time you pray. Pangako po ng Diyos yun. Pwede ho bang panghawakan po natin yan? Meron ho ba kayong kailangan sa Diyos? Meron ba kayong mga nilulunggati sa Panginoon? Ang pangako ng Diyos, when you pray, ang sabi ng Diyos, I will help you in every time you pray. I will answer you every time you pray. Pwede ho bang palakpakan natin sandali ang Panginoon? And you will feel my presence in your time of trouble. Nasa gitna ka ng mga pagsubok, ang pangako ng Diyos, mararamdaman mo, presensya ko. My presence will go with you and will rest upon you. Handoon ako, babantayan kita, ipaparamdam ko, anak, hindi kita iniiwanan. I will never leave you nor forsake you, as I have said to Joshua. At ang sabi naman ng Diyos kay Joshua, as I have said to Moses, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Same in Deuteronomy 31 verse 6. And the Lord said, I will deliver you and bring you honor. I will satisfy you with a full life. Everybody say, I will satisfy you with a full life. Naalala ko tuloy yung Exodus 20, verse 23, verse 26, letter C. I will give you a full lifespan. Dito ang binanggit, I will satisfy you with a full life and with all that I do for you will enjoy the fullness of my salvation. You will enjoy the fullness of my, tingin kayo sandali,
Pag binasa niyo po ang Psalm 91 sa The Passion Translation, makikita niyo po holistic ang ibig sabihin ng Diyos kapag ikaw ay iniligtas niya. Holistic ang salvation. Tingnan niyo po. For you will enjoy the fullness of my... Ano ang fullness of God's salvation? Hindi lang yung ikaw ay papasok ng langit pag namatay ka. Habang nasa lupa ka, bibigyan ka ng Diyos ng proteksyon habang naririto ka sa lupa. Wow! Fullness of God's salvation in every aspect of life. Spiritually, financially, intellectually, emotionally, physically, sa lahat ng aspeto, holistic ang salvation ng Diyos. Kaya sabi ng 3 John 2, I wish above all things that you may prosper. Sabi ng 3 John 2, gusto ko, mahal kong Gayo, magkaroon ka ng maayos na pangatawang kalusugan, kagaya ng iyong kaluluwa. Hindi lang sa area ng spiritual. Ang Diyos, ang gusto niya, bawat isa sa atin, ma-enjoy natin ang buhay dito sa mundong ito with security, with a secured life. Ang sarap po nun. May dapat ba tayong ikatakot? Noong nakaraan, naroroon tayo sa Body of Christ ng Kalumpit. Sabi ko nga ho, ang challenge ko, dapat tayo, wala isa man dito na pwedeng bayaran ng kahit sino mang politiko. Dahil kung totoong tinawag ka ng Diyos, hindi pwedeng pabayaan ng Diyos ang buhay mo. Totoo kang tinawag ng Diyos eh. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Pati sa financial mo, pwedeng magkulang, natural. Sa panahon ho kasi ng pagkukulang, doon ang kasapatan ng Diyos. Amen? Pwedeng magkulang, palakpakan ho natin ang Panginoon. Okay lang yun. Ang tanong ko, ginutom ba kayo ng Diyos? Kaya lang naman minsan ang pakiramdam nyo, nagkukulang kayo sa dami nyo pagkain. Merong umagahan, may merienda, may tanghalian, may merienda, may hapunan, may merienda, may midnight snacks pa. Na wala lang ay midnight snacks, na iiyak ka na sa Diyos. Minsan ang pagkukulang, kaya lang natin nakikita ang pagkukulang kasi akala natin pagkukulang, hindi, sumusobra lang ho pagkain natin eh. Andyan pa ho ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, baka naman sobra-sobra lang, kaya akala mo kulang ka minsan. Nasanay kasi eh. Nasasanay tayo minsan eh, na napakaraming pagkain eh. Take note, hindi lahat ng pagkain eh okay sa atin. Maraming pagkain, hindi na pala talaga good, garbage na pala sa katawan. Hindi ka kompleto, kaya ang pakiramdam mo, pinagkukulang ka na ng Diyos. Andyan pa ho ba tayo? Pangako ng Diyos, you will enjoy the fullness of my salvation. So pag tayo may close communion with God, mayroong security. You are secured when you are in the presence of God. When you live according to the center of God's will, you are secured. Kapag ikaw ay naninirahan sa sentro ng kalooban ng Diyos, secured ka dun, kapatid. Pag nasa presence ka ng Lord, secured ka ron. Ano sabi ni Satan sa Diyos kay Job? Kaya lang naman ganyan yan, may heads of protection ka. Ano ibig sabihin ni Satan? Merong protection ng Lord. Naglagay ang Diyos ng bakod kay Job, walang pwedeng gumalaw. Totoo po yun. No one can touch us except or unless God will permit or He will permit it. Walang pwede. Pero pag hindi naman pinahintulutan, walang pwedeng humipo sa'yo. Walang pwedeng gumawa sa iyo ng kalokohan. Walang pwedeng, hindi ho ba sa bahay lang po natin, pag naman hindi natin pinapahintulutan, walang pwedeng pumasok sa loob ng bahay natin. Amen po ba? Pag pumasok ka, baka tagpasin niyo po binte. Hindi naman kita pinahintulutan, pumasok-pasok ka dito sa loob ng bahay ko. Dahil wala naman silang pahintulot. Ang Diyos si Satan, walang pwedeng gawin kapag hindi pinahintulutan ng Diyos or ikaw ang nagbigay ng pahintulot. Pwede ho yun eh. There are 3 kinds of troubles in life. Naalala ko lang ho. Meron tinatawag na troubles coming from Satan. Totoo yun. Baka galing sa demonyo. Talagang pinahintulutan ng Lord. Kaya ka sinusubok. Kagaya dun sa kay Peter. Anong sabi ng Diyos, Peter? Satan requested to test you. So, sabi niya, pinahintulutan ko siya. Susubukin ng pananampalataya mo, but don't worry. Pinag-pray na kita eh. No? Meron naman tinatawag na troubles coming from ourselves.
na tayo mismo ang pinagmulan. First, ang tawag doon ay invited trouble. Everybody say invited trouble. Ikaw mismo gumawa ng trouble sa buhay mo. Meron naman trouble na galing mismo sa Diyos. Para lalo ka namang i-pure, dalisayan ng Diyos. Para lalong ang buhay paglilingkod mo ay magkaroon ng tinatawag na kadalisayan ng purity. Andyan pa ho ba tayo? But church, anumang trouble meron tayo, isang bagay ho ang tiyak. Kapag tayo'y nabuhay at bumalik at nanirahan sa trono ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa sentro ng kanyang, sa gitna ng kanyang chamber, naroon tayo sa kanyang tinatawag na presence, naroon tayo sa area na kung saan hindi tayo po pwede i-touch ng kaaway, mananatili ang proteksyon ng Diyos. Walang pwedeng magawa ang diablo sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Do you remember ang isang message natin dito? Living in the parameter of God's protection. Do you remember that? Living in the parameter of God's protection. Imagine that, ano nga pangalan itong yung ating mga ano dito, yung namatay na, nahulog na, tulog na nasa bintana, Tikiko ba? Do you remember that? Nagtuturo si Pablo. May natulog. Kaya tingnan nyo yung kanang katabi nyo sandali. Though wala naman sa bintana yan. Natulog di ba? Natulog. Nahulog. Patay. Nahaba ng turo si Pablo. Dahil madalang siyang pumunta, leadership training, sama-sama na, discipleship, mentoring. Nahaba. Natulog. Imagine that, Pwede palang akala mo, naroon ka, akala mo nasa parameter ka of God's protection. Hindi pala. Pwede pala yon. Dahil ang nasa parameter of God's protection, hindi pinag-uusapan ang geographical area. Kung hindi ang pinag-uusapan saan ka nakatuntong, nabubuhay ka ba sa kalooban ng Diyos, sa sentro ng kanyang salita, doon ka lang po pwedeng bigyan ng Diyos ng protection pero kahit pala umaating ka pero natutulog ka lang, mukhang malaki problema mga kapatid. Pinag-aralan ho natin yan, di ba? May literal na pagtulog, meron tayong message dyan Hindi kasi malalagay sa Biblia nang walang bearing ang isang story ba't inilagay. Maganda lang ho. Tinouch ko lang ng konti, pero hindi lang po yun ang message Excuse me po, baka lang kasi mamaya may natutulog na sa inyo. Huwag po kayong matutulog. Kami ho kasi hindi pa natutulog. Pumalakpak nga ho ang mga gising pa. Ayan mo. May mahuhuli ko kaya binago ko Yun namang iba masyado maagap. Nung sabihin po malakpak, tsaka pala itinuloy. Nakita ko si Brother Dolphy, ganun Tsaka pala itinuloy Maagap, nakikinig. Wag ho kayo natutulog. Mahirap po pag natutulog, wala kayong mensaheng makukuha. Pakisabi mo sa katabi, gumising ka. Wala kang mensaheng makukuha. Dalawa na lang ito. Close communion with God gives us competence. Everybody say, competence. Ano ho ang ibig sabihin ng competence? Pakibasa nga ho natin. Excuse me po. 1, 2, 3, go. Doing our best work, putting our heart into it, providing excellent products and services that meet legitimate human needs. That is competence in the secular world. Doing our best work. Tama naman po. Putting our heart into it. Hindi mo kasi magagawa ng buong inam kapag hindi mo isinama puso mo. Hindi mo magagawa ng buong ingat kapag hindi mo isinama ang puso mo. Ganon din sa pagdilingkod, pati sa gawain, sa life group. Hindi magiging excellent ang isang programa kung hindi kasama ang puso mo, kung panay ito lang. Andyan pa ba tayo? Providing excellent products and services that meet legitimate human needs. So competence, it is more on the skills. Everybody say skills and wisdom. Wisdom on how to do it. Ang ibig sabihin, how to do things or how to do the things of God. So it is more on yung tinatawag na skills and wisdom. That is competence.
ginagawa mo dapat ng buong inam, ng buong may katalinuhan, ng buong galing. Ang sabi ng 2 Corinthians 3:4-5, the Passion Translation, we carry this confidence in our hearts because of our union with Christ before God. Yet we don't see ourselves as capable enough to do anything in our strength, in our own strength. Yet we don't see ourselves as capable enough to do anything in our own strength. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay sa sarili natin lakas. For our true competence flows from God's empowering presence. Saan daw ho nanggagaling ang ating true competence? Flows from God's empowering. Kaya mahalaga ang close communion with God. Doon nanggagaling eh. Doon sa tinatawag na God's empowering presence. Doon kasi tayo hinuhubog ng Diyos. Doon tayo pinagagaling ng Panginoon. Doon niya ini-impart ang lahat ng meron siya kapag tayo po ay nakipagniniig sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Flows from God's empowering presence ang ating competence. Malino po yan sa 2 Corinthians 3:4-5, the Passion Translation. Doon po sa The Message Translation ng Psalm 78:72, in the life of David, ano sabi po niya? Ano sabi po diyan? Bakit siya naging magaling at mabuting hari? His good heart made him a good shepherd. He guided the people wisely and well. Tingnan niyo po yung competence na meron si David. His good heart made him a good shepherd. He guided the people wisely and well. Sa ibang translation ng NIV, he guided them with the integrity of his heart. With the skillful hands. Doon sa magaling na pamamahala ng kamay, doon niya pinamahalaan ng Israel, kagaya ng pamamahala niya sa mga tupa nung siya nag-aalaga ng tupa. Pero ang puhunan, his good heart made him a good shepherd. He guided the people wisely and well. Guided the people wisely and well. May skills. May knowledge. Hindi po pwedeng wala. Hindi po pwedeng hindi ka nag-i-improve. Hindi po pwedeng hindi ka lumalago. Hindi po pwedeng hindi ka nag-aaral. Hindi po pwedeng hindi mo pinauunlad ng sarili mo. Lagi nating naririnig, a man who graduated today but stop learning tomorrow is considered as an educated man. Kung ikaw ay huminto sa pag-aaral, hindi po pwede. Hindi ka maging competent. Walang competency. Ibig sabihin, hindi mo nagawa ng mahusay. Walang competency ang iyong work kasi hindi mo nagawa ng mahusay sapagkat wala kang competence dahil wala kang naging galing dahil huminto ka. Ang pagiging disipulo, ang sabi ho natin, sa Greek word ng matetes, ang ibig sabihin ng disciple ay matetes. Sa Greek word, ang ibig sabihin the one who learned from his master continually. Hindi po pwedeng ihinto ka ng pag-aaral. John 8:31-32, if you continue in my word, you are my disciples indeed. And you will know the truth, and the truth shall set you free. If you continue in my word. Hindi pwedeng ihinto ang pag-aaral. Handyan pa ho ba tayo? Si David, his good heart made him a good shepherd. He guided the people wisely and well. Guided the people wisely and well. May isa ho nagtanong, bago magdeklara si Brother Eddie ng stand natin last Wednesday. May isang lingkod ng Diyos na nagtanong, Pastor, ano ba ang stand? Nagtatanong ang mga tao nahahati na, iba-iba na pananaw. Sabi ko pa, simple lang ang sagot. Kung wala pang sinasabi ang itaas, huwag kumibo ang sinuman. Ganun lang kasimple. Sorry ho. That is common sense dictates. Alam mo palang wala pang stand. So, wait for your pastor. Hindi yung banat ka na ng banat social media kung ano na sinishare mo. Hindi mo pala alam ang stand. Sala ibig sabihin, hindi mo pala alam at wala pa, wait. Kung ikaw ay wala pang, hindi mo pa naririnig, at kung ano na ang ginagawa mong stand, malaki problema mo kapatid. Baka hindi natin naintindihan ang principles of local church. Baka hindi natin naintindihan ang principles of loyalty in the leadership. Baka hindi natin naintindihan tayo po under ng JIL ministry that we have to wait
kung ano instruction ng leadership ng ating pastor, ng ating bishop. Mahalaga po yun. Bilang mga JIL people, mahalaga po yun. Sa lahat din po na nakasubaybay sa ating po YouTube channel, mahalaga po yun. We have 10,000 na nanonood po ng ating YouTube channel, 10,000 plus for your information lang po. Pwede ho bang palapakan natin sandali ang Lord? Pinapaalala lang ho natin sa lahat na naaabot ng mensahe pong ito, matutuho natin gawin na lahat ng bagay with excellence. Buong inam, His good heart made Him a good shepherd. He guided the people wisely and well. Pero, ano sabi natin? Sa close communion with God, doon nagkakaroon ng tinatawag ng competence. Na-imagine nyo ho ba bakit hindi si Caleb ang pinili at si Joshua ang maging leader? Tama ho ang isang pag-aaral. Si Caleb nagtaboy ng mga higante. Si Joshua hindi po. Listen carefully. There is a difference. Si Caleb nagtaboy ng mga higante. Si Joshua hindi. Pero bakit nga ba si Joshua ang ginawang leader ng Diyos kapalit ni Moses? Tingnan natin ang Exodus 33 verse 11 ng New Living Translation. Inside the tent of meeting, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Afterward, Moses would return to the camp. But the young man, referring to Joshua, but the young man who assisted him, Joshua, son of Nun, would remain behind in the tent of meeting. Ang isang Joshua po ay nahubog sa close communion with his God. Bawal siyang pumasok sa tent of meeting dahil ang pwede lang at ang allowed is si Moses. Pero kahit sa labas, makatagpo lang niya ang Diyos. Mag-pray lang sa Panginoon. Mag-stay lang sa presence of God. Pinili ni Joshua yon kasi kailangan niya i-develop ang kanyang sarili, ang kanyang relasyon sa Diyos ng Israel. Okay lang kahit outside the tent of meeting. Wala man ako sa loob ng tent of meeting. Nakalabas na si Moses, si Joshua, nasa labas pa ng tent of meeting, praying to Yahweh, praying to the God of Israel. Doon nahubog at doon hinugot ang isang Joshua na papalit kay Moses mula sa presensya ng Diyos. Andyan pa ho ba tayo? Napakasarap po na maintindihan natin ito eh. Gusto ho ba natin gamitin tayo ng Diyos with competence? Hando doon po ang puhunan. Manatili ho tayo sa presensya ng Panginoon. Hando doon ho lahat eh. Wala ho tayong pwede ipagmalaki sa buhay na ito eh. Kapag ako pinag-aralan natin ang buhay po natin sa mundo pong ito, isa lang ho makikita po natin. Lahat ng meron tayo galing-galing sa Diyos. In-impart lang ng Diyos sa atin para tayong magamit ng Panginoon. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 4 verse 7, but we have these earthen vessels so that the power of God may be not of us. Luwad lang kami eh. Sinalinan lang at nilagyan lang at ginamit ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Kaya lang kami nagamit. Pero lahat kami luwad. Walang pwede ipagmalaki sa Diyos. Kaya lagi tayong bumabalik sa krus ng Kalbaryo. Lagi tayong bumabalik at sinasabi natin na, Lord, lahat ng aming strength at lakas sa iyo po galing eh. Lahat po ng aming alam at talino, kakayanan sa iyo po nagmula. Galing po namin sa iyo po nagmula eh. Kaya wala ho tayong pwedeng angkinin sa buhay na ito. Maliban sa Diyos. Lahat po na yan ay galing po sa Panginoon. Tama po ang binanggit ho ng isang awit, that in Christ alone will I glory. Kayo ho, kanino ho ba kayo nagmamalaki? Sino ay pinagmamalaki nyo? Sa buhay. Gumaling ka ba't kumita ka ng malaki dahil matalino ka at nag 4 years degree ka? Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, maraming 4 years degree, walang trabaho. Mapalad lang ho kayo, may pabor kayo ng Diyos. Mapalad ho tayo. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure,
and by His strength alone I overcome. Do you remember that song? Oh, I could stand and count successes like diamonds in my hands. But those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone will I glory myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands. But those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of Thee, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory. The power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Sa panahon po na ang kakayanan ay hindi sapat, galing, ang sagot po ay ang pangatlo ay na yan. Close communion with God gives us sufficiency. Sa verse ng 2 Corinthians 3, naguguluhan tayo, magkamukha ba yung competence at sufficiency? Church, malaki ho ang kaibahan. Dahil sa panahong ang galing, ang talino, ang kapamarahanan ay hindi sapat. Ang Diyos sapat sa lahat ng bagay. Yun ho yung pumupuno ho sa atin when we are in close communion with God. Sufficiency is the quality or state of being sufficient to meet one's needs, even ang material things. A modest but adequate scale of living as followers of Christ, we are to be dependent on the living God. He alone is competent and He is sufficient to meet our needs. Do you believe that, church? Gusto ko pong balikan ng Psalm 23 verse 1 to 6, sandali. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Madalas yung bigyan ng diin ng ating spiritual director, bakit nagustuhan niya ang King James Version ng Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Why? Pag binasa natin ng NIV, napakaganda ho. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Everybody say, I lack nothing. Hindi ho ba gusto ho natin na huwag tayong magkukulang? Tama po ba? I lack nothing. Pero pag binasa niyo po ang translation ng Good News Translation, ang binanggit po, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Everybody say, I have everything I need. I lack nothing. I have everything I need.
Yun ho yung gustong-gusto ho talaga natin. Dahil ang gusto ho natin, huwag tayong magkukulang at lahat ng bagay meron tayo. But church, listen carefully. Why sufficiency? Why God is sufficient to each and every one of us? Sabi ng King James Version, the Lord is my shepherd, I shall not want. Isa lang ho ang ibig sabihin. Kapag ang Diyos ay nasa iyo na, wala ka ng ibang hihilingin pa. Sapat ang Diyos. Hindi ang material na bagay ng mundong ito. Sapat ang Diyos. Tama ang King James Version. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi lang ako magkukulang na maraming bagay pagkos hindi na ako maghahangad pa rin ng ibang bagay sapagkat sapat ang Diyos sa aking buhay. And that is sufficiency, church. Our sufficiency is of God means that none of us fit, capable, or satisfactorily qualified by our human efforts or aptitudes to minister to the hearts of lost people. Imagine that, tingin mo kayo sandali. Imagine that, kung life group leader ka, extension coordinator ka, pastor ka, o nagsishare ka ng Word of God, na-imagine niyo po ba, sino ang pwedeng mag-win sa puso ng tao? Na ang eternity set in his heart, ang sabi ng Ecclesiastes 3 verse 11, that there is an emptiness that only God can fill it. The void in the hearts of every individual. And yet, nagagawa natin mag-share, nagagawa natin mag-preach, natatats ang buhay nila. Kung wala ang Diyos, we cannot do what? We cannot do it. We cannot do that. Why? Mahirap ipuin ang puso ng tao. Only God can do that. Biyaya ng Diyos at ginagawang sapat ang ating buhay para maging daluyan ng kanyang mensahe. Sabi na sa 2 Corinthians 3 verse 6, ESV translation, who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Napakapalad ho natin that every time we preach the Word of God, every time we share the Word of God, it is God, hindi ho tayo. It is He who touches the hearts of the people. It is He who convicts and speaks to the people's heart. Hindi ho tayo. Dahil hindi natin kayang gawin yun. Sino humihipo ng puso ng tao para maramdaman nilang, anak, handito lang ako eh. Dapat okay ka lang. Diyos pa rin ho yun. Pumunta ho kayo dito, walang nakakaalam kung ano ang sitwasyon ng buhay nyo. Maaaring nakangiti ho kayo, but deep inside, marami ko ho kayong hilahil sa buhay, sa puso. Pero Diyos lang din ho ang pwedeng pumuno niyan. Ang Diyos lang din ho ang pwedeng humipo niyan. Our sufficiency of God is a declaration of our dependence on God's grace, whether we like it or not. Lahat ho tayo dito ay naririto sa biyaya lang ho ng Panginoon. Kaya tayo nagiging sapat. We can say with confidence, sabi ng 2 Corinthians 1:12, and a clear conscience that we have lived with a God-given holiness and sincerity in all our dealings. We have depended on God's grace. Everybody say, we have depended on God's grace. Not on our own human wisdom. This is how we have conducted ourselves before the world and especially toward you. Hindi naman ho natin kayang maging magandang patutuo sa mundong ito kundi sa biyaya lang ng Diyos. Dahil lahat ho tayo may kahinaan pa rin. Kaya ho siya sumasapat. Yung hindi natin kaya't punan, ang Diyos ang pumupuno. In the first place, mula una hanggang sa huli, ang Diyos naman ho talaga ang lahat. Dahil sa Kanya galing ang security, galing din sa Kanya ang competence natin, at sa Kanya ho galing ang ating sufficiency. Hindi ho sa ating sarili. Listen, tatlong bagay ho gusto kong iwanan before I end. Takeaways, if we are secured, having competence and sufficient in everything because of Him, therefore we are, number 1, steadfast. Everybody say steadfast. Kapag tayo secured, alam natin with competence and sufficiency, alam natin handiyan dyan po ang Diyos sa sinasamahan po tayo. Matibay, matatag ang buhay po ng bawat isa po sa atin. Tama po ang binanggit ng 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Naalala ko ang binanggit ng King James Version ng Psalm 125 verse 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. In NIV translation, those who trust in the Lord are like Mount Zion.
are like Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Bawat isa sa atin, which cannot be shaken, but endures forever. But bawat isa sa atin, kapag titingnan ho natin, lahat ho tayo, kapag naramdaman natin secure tayo with competence, galing sa Diyos, yung sufficiency niya, alam natin, kaya malakas ang loob natin magpatuloy at tumatayo, kasi alam mo natin, sapat ang Diyos, may kakulangan ka man, handyan ang Diyos sa buhay mo. Magpapatuloy ho tayo kasi alam natin matatag ang ating tinatayuan. Steadfast. Everybody say, steadfast. Ang sabi po ng pangalawa, peaceful. Sino rito ang totoo nakakaranas ng kapayapaan kung alam mo na ang Diyos ay kasama mo at you are in close communion with God. Alam mong secured ka. Alam mong ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan at ng kasapatan. Psalm 91 verse 5, you will never worry about an attack of demonic forces at night, nor have to fear a spirit of darkness coming against you. You will never worry about an attack of demonic forces. Ang sabi ng Psalm 91 verse 1 and verse 2, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him will I trust. My God, in Him will I trust. Peaceful. Kukumustahin ko ho kayo ngayong umagang ito. Payapa ho ba ang inyong kaisipan, bagamat ikaw ay nakapaligid sa magulong buhay? Ang sarap ho nun. Alam natin, at the end of the day, meron mang pag-aalala, may pagkakataon mang parang nag-iisip ka na maraming bagay, pero alam mo sa sarili mo, at the end of the day, alam mo, tagumpay ka eh. Alam mo, panalo ka eh. Alam mo, may kapayapaan ka. Why? Kasi pangako ng Diyos yun. I will never leave you, nor forsake you. Pangatlo po, yan. Joyful. Everybody say joyful. 1 Thessalonians 5:16, NIV, rejoice always. Sabi ng Psalm 100 verse 1 after verse 5 na the message, on your feet now upload God. On your feet now upload God. Why? Ba't kinakailangan papurihan ng Diyos? Bring a gift of laughter. Sing yourselves into His presence. Know this, God is God. And God. He made us. We didn't make Him. Gusto ko po yun. The Message translation. He made us. We didn't make Him. Ano ang ibig sabihin lang? Ba't tayo dapat magalak, magsaya? Ba't tayo dapat may kapayapaan ng buhay? Hindi naman ho tayo gumawa sa Diyos, siya gumawa sa atin. Katungkulan po ng Diyos na tayo po'y panagutan, ingatan. Katungkulan niyang pagpalain tayo. Katungkulan ng Diyos ng kanyang mga anak, hindi niya pagkulangin. Katungkulan po ng Diyos sa paligayahin tayo ng Diyos na lumikha sa atin. Alam po niya yon sapagat siya ang lumikha po sa atin. We didn't make Him. He made us. We didn't make Him. We're His people. His well-tended sheep. Enter with the password. Thank you. Everybody say, ano ang password, Robo? Enter His gates with thanksgiving in our hearts or with the word, thank you. Make yourselves at home. Talking praise. Thank Him. Worship Him. For God is sheer beauty, all generous in love, loyal, always and ever. Loyal, always and ever. Wow. Kapag alam natin secure tayo, handun yung kakayanan at kasapatan ng Diyos, hindi po pwedeng hindi ka magsasaya sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng pag-iyak, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema. Amen? Tama ho ang awit. Babalik tayo sa krus ng Kalbaryo. Babalik tayo kay Jesucristo. Sa Kanya lang ho talaga nagmumula ang lahat. At Siya lang ang pwede natin ipagmalaki. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos sa umaga po ito. Tumayo po tayong lahat, church. Mas malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Glory, 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 glory to the living God. Hallelujah! Hallelujah! Oh, sakaya ya ya ba ya 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 ba ya ya barabakende. On your feet, applaud God! On your feet, applaud God! Sakaya barabakende.
darakaya. Sakaya barabakanda rakaya barabakanda. Sakaya barabakanda. Salamat po, Diyos, dahil sa mga panahong hindi namin kaya ang mga laban, nakakayanan po namin dahil sapat ka sa aming buhay. Maging ang mga pinagagawa mong pinakamahihirap na trabaho, nagagawa po namin dahil nagbibigay ka ng kakayanan. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Pwede ho bang umusal lang tayo ng pasasalamat sa Diyos sa oras na ito? Wherever you are, church. Wherever you are. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop at my successes like diamonds in my hands. But those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone will I glory. In Christ alone will I glory. Though I could pride myself in battles won, that I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand, by which I stand. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, Christ alone will I glory. For only by His grace, for only by His grace I am free. And only His tender mercy search beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor. And now I seek no greater honor than just to know Him more, just to know Him more, and to count my gain but losses to the glory of my Lord. Yes, Sakarakaya Barabakanda. I place my trust and find my glory in the power of the cross, in every victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. In Christ alone, I place my trust
Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Church, ang bawat tagumpay ay nagsasabing lahat ng pinanggagalingan ng ating lakas at ng pag-asa ay walang iba kundi ang ating Diyos. Ang tagumpay ay hindi nagsasabing magmalaki tayo sa ating buhay. Ang tagumpay ay nagsasabing si Kristo lamang ang pinagmumulan ng ating kalakasan. Hindi lamang pinagmumulan, siya mismo ang ating kalakasan. Siya mismo ang ating kasapatan. Siya mismo ang ating kagalingan, ang ating kahusayan, ang seguridad ng ating buhay. Siya mismo ang ating kailangan. Wala nang iba maliban sa Diyos. Sakaya barabakandara kaya barabakandara. Sakaya barabakandara kaya. Sakaya barabakandara kaya barabakandara kaya. Kung ikaw ay nagtiwala sa ganang sarili mo kakayanan, kung ikaw ay nagtiwala sa iyong sariling kaparaanan, hindi mo nakita ang Diyos na gumagawa at may magagawa sa iyong buhay. It's high time for us to go back to the chamber of the King. It's high time for us to go back into His chamber and feel His presence and feel the power of the Holy Spirit. Let us go back once again into His chamber for us to be empowered, to be refreshed, to be revived, to be energized, to be revitalized. Let us go back once again into His chamber, church. Go back once again to His chamber. Sakaya barabakandara kaya barabakande. Sakaya barabakandara kaya barabakandara kaya. Sakaya barabakandara kaya barabakandara kaya. Sakaya barabakandara kaya barabakandara kaya. Sakaya barabakandara kaya barabakandara. Wherever you are right now, church, wherever you are, go back to His chamber. Go back into His chamber. Go back into God's presence. Go back into the God's presence right now. Go back into the God's presence right now. Go back into the chamber of the King. Into the chamber of our God. Into the chamber of our King. Kung wala ka po, Diyos, wala po kami magagawa. Gusto po namin sabihin, O Diyos, Christ alone, I place my trust and find my glory in the power
find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Bago natin awitin minsan pa, Father God, I pray, ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak ngayong umagang ito, Diyos, nakita mo pong lahat ito. Alam mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. Alam mo po ang lahat ng kanilang sitwasyon. Ano man po, Diyos, ang kanilang tunay na pangangailangan, katagpuin mo po, Diyos, ngayong umagang ito, financially, spiritually, physically, materially, Lord, maging sakit at karamdaman. Bumabalik, Panginoon, kami sa iyong dakong banal at dakong kabanal-banalan. At muli po namin sinasalita at sinasabi, Panginoon, wala kaming ibang kalakasan maliban lamang sa iyo. Wala kaming ibang lakas maliban lamang sa iyo. At ang lahat ng aming tagumpay ay laging magsasabit, magpapaalala sa amin, sa iyo lahat nagmumula ang lahat ng bagay. Ikaw ang kasapatan ng aming buhay. Ikaw ang kasapatan ng aming buhay. For the last time, church, coming from your heart, from the deepest part of your heart, declare it. Declare it. Let your voice be heard. In Christ alone, I place my trust. Muli po namin inilalagay ang aming pagtitiwala sa iyo. Muli po namin binabalik ang aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos. My source of strength,